3 buwan na lamang ang nalalabis sa 4 na buwang palugit na ibinigay ng Sharia Court ng Kingdom of Saudi Arabia para makalikom ng 44 na milyong pisong blood money ang pamilya ng Kapampangang OFW na si Joselito Zapanta. Si Zapanta ay nahatulan ng bitay dahil sa kaso ng pamamaslang sa kanyang kasera na Sudanese national. Dito sa Pampanga, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagsusumikap ng pamilya Zapanta sa paglilikom ng blood money. 5 milyong piso ang halagang binubuo ng pamahalang palalawigin ng Pampanga. 2 milyong piso naman ang nagmula sa mga bayan at syudad ng Pampanga ayon kay Governor Lilia Pineda. May mga nangako na rin namanong mga kumpanya at pribadong sektor pero may agam-agam na hindi pa rin malilikom ang halagang kailangan para maisalba ang buhay ng Kapampangang OFW. Merong commitment yung mga mayors, no? 20 mayors, 100,000, that's 2 million. Ang Kapitolyo, yung mga empleyado ng Kapitolyo, may 500,000, 2.5. So meron pa ring mga kumpanya, tsaka meron tayong mga mayayaman na Kapampangan na nagbibigay pa rin. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko, hindi ko mareraise yung 40 million. Hinihiling ng mga kaanak at pamahalang palalawigan na maibaba ang halaga ng blood money. Pagdasal natin na magbago yung presyo ng asawa ng biktima para kung ano yung mali ko, sana maintindihan niya na mahirap lang yung pamilya, hindi kaya. At bawal sa gobyerno natin na magbigay tayo ng blood money. So, voluntaryo lang talaga. Pipilitin nating maabot nung... Patuloy pa rin ang kaanak ni Zapanta sa paglikom ng blood money sa loob at labas ng bansa, ayon sa ina ni Joselito na si Aling Mona Zapanta. Si Sir President Noynoy, ang binigay niya sa amin, ibinigay niya 4 million daw. Yun. Saan po binigay? Pinadalaw daw na niya sa Riyadh. Yun ang ano niya. Tapos, yung pagdating namin dito, nalaman namin si Ma'am Lilia Pineda, may 2 million. Vice President Binay, nangako siya na tutulong. Pero hanggang ngayon, wala pa rin sinasabi sa amin nung kailan niya iano yung tulong niya. Ang grupong Patnubay na isang organisasyon ng OFW ay lumilikom na rin umano ng pondo para sa blood money. Doon sir, mayroon din tumutulong sa kanya si Sir Joseph, saka si Jerome, yung ano doon sa Patnubay, yung tumutulong din sa. Pero hindi may aalis sa pamilya ng mangamba dahil sa laki ng halagang kailangan. Hanggang sa 14 ng Marso ang palugit na itinakda ng Sharia Court para sa blood money, patuloy ang kanilang paghihingi ng saklolo sa mga kababayan. Nangangambarin pa rin ako ng ano sir, na baka hindi maano talaga yung pera na yun. Pero nananalig pa rin ako. Nagmamakaawa ako sa yung may mga kaya kahit wala na sa ano ng gobyerno. Kung may ano kayo, sana tulungan yung anak ko. Sana kahit ngayon lang, Pasko, bilang aginaldo nila sa anak ko, tulungan nyo sila. Kawawa naman yung anak niya, maliliit pa. Karagdagang 300,000 piso ang ibinahagi ng mga empleyado ng Kapitolyo para sa pag-aaral at gastusin ng pamilya Zapanta. Yung po kasing parang inano ng mga empleyado, matagal na pong may nakapondo na yun. Magkano na po yan? I think 300 something yata. So nung nag-uusap-usap kami nila governor, na nabanggit niya. So ang nag-okay naman po kami kasi alam namin yung pupuntahan noon. Samantala, bukas ang tanggapan ng Pampanga Action Center for OFW Concern o PACOC para sa mga nagnanais tumulong sa kababayang OFW. Maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan sa telephone number 045-961-6967 at hanapin si Maria Eliza Muñoz, Unit Head ng PACOC. Ako si Jeffrey Gomez, alerto, alisto sa pagbabalita.